Magandang araw mga ka-tips and reminders. Tayo po ay nasa morning devotion at ngayong umagang ito ay meron na naman po tayong pag-aaralan. Ang title ng ating pag-aaralan ay Kaya Mo Yan. Yan. Ang verse po natin ay mula sa Pilipos chapter 4 verse 13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Father God, marami pong salamat ngayong umaga na ito. Pagpalain mo ang lahat ng sumusubaybay sa tips and reminders sa amin pong devotion. Bagamat na matagal itong natigil, pero salamat sa iyong kalooban, sa iyong grasya na ito ay mabalik. Marami pong salamat. Bless mo ang bawat isa. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Meron po tayong isang ilustrasyon at dito po tayo magsisimula. Meron pong isang mangaral ang nagkwento sa atin patungkol po sa mag-ina. Ano po? At isang araw ay itong sinanay ay nag-utos sa kanyang anak para magsaing. Sabi po ng kanyang nanay, "Anak, magsaing ka na." Siyempre, yung anak ay anak na masunurin at siya po agad ay pumasok sa kusina at doon po ay nandun yung kanyang bigasan. Ano po, yung lalagyan niya ng bigas ay yung po bang pinaglagyan ng tinapay. Ayan, sa probinsya po ay ganon, di ba? Kapag naubos na yung mga biskwit dun sa lalagyan ng tinapayan, yung lata na yun po yung ginagawa nilang bigasan. At nung siya ay nagsasalok na nung bigas ay biglang umiyak yung kanyang nanay. At siya po ay lumapit sa kanyang nanay at nagsabi, "Nanay, bakit kayo umiiyak? Bakit ka umiiyak?" Sabi nung nanay, "Ay wala lang ito kasi kamamatay lang nung tatay mo." Siyempre, may mga naalala lang ako. Sabi po nung kanyang anak, "Nanay, hindi po yun ang iniisip ko na dahilan kung bakit kayo ay umiyak. Kasi nung pagsalo ko, narinig ko ang tunog ng lata at kayo din, ako'y naniniwala na narinig mo ang tunog ng lata, kaya ka umiyak. Tandaan mo, nanay, kung narinig ko ang tunog ng lata, narinig mo rin ang tunog ng lata, ang ibig sabihin ay mas narinig ng Diyos ang tunog nito. Kaya bakit ka mag-aalala, nanay?" So, yun po yung isang kwento na totoo naman na nangyari. At sa panahon natin ngayon, di ba? Nandun tayo dun sa linya minsan ng pag-iisip. Ano po? Nandun tayo sa bottom line na kung saan ay kapag dumarating ito sa ating buhay ay may mga problema tayong mga iniisip kung paano magkakaroon ng solusyon. Ayan. Sabi nga nung bata, "Nay, kaya natin yan na malagpasan ano man yung mga pressures na darating sa atin kahit si tatay pa ay kamamatay lang." So, makikita po natin na maraming naranasan si Apostol Pablo sa kanyang buhay. Naranasan niya ang maghikahos, natutunan niyang masiyahan anuman ang kanyang kalagayan. Kaya nga po ang sabi niya dito po sa Pilipos 4 verse 11 to 12, nagagawa niya ito dahil sa kaloob ni Jesus sa kanyang buhay. Yan. Maaaring minsan ay dumarating tayo sa punto na tayo po ay nanghihina.
Maaring ngayon ay nalulungkot ka, umiiyak dahil sa bigat ng nararanasan mo sa iyong buhay. Ang masasabi po natin, kaya mo yan. At kaya ng Diyos yan. So, tayo po ba ay minsan ay marating doon sa punto ng gano'n, ng hihina? Ano po? Palaging isipin natin na merong magagawa ang Diyos sa atin pong buhay. So, bibigyan tayo niya ng tatag, bibigyan po niya tayo ng tagumpay. At nais din ng Diyos na makita ang ating pong pananalig sa Kanya. Ayan. Naalala ko po si Moises, ano po. Nung siya po ay nandun na sila sa may Red Sea. Ayan. At kung titingnan mo po, nandun sila sa linya ng pag-iisip. Yung kanyang mga kasama ng mga Israelita ay natatakot. At nandun yung sisihan. Paano tayo makakaabante? So ano ang ating gagawin? Pero ang sabi po ni Moses doon, relax lang kayo. Huwag kayong matakot, huwag kayong magulumihanan. Ang Diyos natin ay napakalaki. At kaya niya na tayo ay makatawid dito sa dagat na ito. Doon po sa Red Sea. So, hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin ang ating pananampalataya. Kung kaya ng Diyos, kaya po natin na magtagumpay. Ayan. So, makikita natin dito, di ba, doon sa Red Sea ay sabi ng Diyos ay itaas mo yung tungkod at itapat mo sa dagat. Pagkatapos po nun ay biglang nagkaroon ng daan sa dagat. At sa magkabila ay nagkaroon ng pader at natuyo yung lupa at sila po ay nakadaan. Diba? Yung mga Israelita, wala silang kahirap-hirap. Sila ay nakatawid. Kaya lang makikita natin doon na hanggang doon sa kanilang pagtawid ay nandun pa yung doubt. Bandang huli, nung makarating sila doon sa dulo, saka lang sila nagpasalamat sa Diyos. Doon lang nila na-realize kung gaano kalaki yung Diyos na nagpatawid sa kanila doon sa Red Sea. Mga kapatid, maaaring ngayon ay nanghihina ka. Lumapit ka sa Diyos. Sabi ng Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Wow! Napakagandang imbitasyon sa bawat isa po sa atin. Ganon po ang Diyos sa atin. Isang Diyos na mapagmahal sa bawat isa. Sabi niya dito ay lumapit kayo sa akin. Bukas yung kanyang kamay. Open na open. Diba yung nararamdaman natin kapag may mga tao na hindi tayo pinatuloy? Nandun yung rejection. Diba? Parang sumasama yung loob natin. Pero itong sinasabi ng Panginoon, itong imbitasyon niya, ay napakaganda sapagkat bukas yung kanyang palad para tayo lumapit, para tayo ay humingi, para maranasan natin yung iyak. Di ba? Ang sarap nung umiyak ka dun sa balikat ng iyong kapwa. How much more yung iiyak ka dun sa balikat ng Panginoon. Mararanasan mo yung comfort ng Diyos. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, parang ang tingin mo ay dambuhala na kalaki yung iyong problema. Pero sa Lord yan, napakaliit lang yan. Kaya anuman yung iniisip mo, anuman yung mga problema na dinadala mo,
ibigay mo ito sa Panginoon. At mga kapatid, baunin mo ang talatang ito na nasa Santiago 1 verse 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging at walang pagkukulang. Ayan. Yan po ang sinasabi ng Santiago 1 verse 2 to 4. Tayo ay hindi nakakalagpas dyan. Lahat ng tao dumadanas ng mga problema, dumadanas po ng mga pagsubok sa buhay. Ang kinakailangan lamang ay yung paglapit natin sa Panginoon. Sabi nga po dito ay magalak ka. Sabi nung iba ay, paano ako magagalak? Problemado nga ako eh. So, sa Lord ay gusto niya na yung kanyang mga anak kahit na may problema ay nandun pa rin yung joy. Ang Lord may nilalagay na joy, na kagalakan sa ating puso. Kaya ako'y natutuwa kapag mayroong mga Kristiyano na hindi siya apektado ng mga problema sa buhay. So, maraming pong salamat sa lahat po ng sumusubaybay at nakasama ko ngayong umaga na ito. At sabi nga po doon sa ating pinag-aaralan, ano man yung problema na naranasan mo kapatid, kaya mo yan. Malalagpasan mo yan. Tayo po ay dumako sa panalangin, Father God, sa lahat po ng nakakarinig ng devotion na ito, pag-aaral na ito, bless mo ang kanyang buhay. At ano man yung problema na naranasan nila na nakikinig ng iyong salita ay malagpasan, masolve yung kanilang mga problema. Maraming pong salamat at tunay na sa iyo po ang papuri at pasasalamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. So, maraming pong salamat at minsan pa po ay muli sa susunod na itong susunod na araw ay muli tayong magkita dito po sa Tips and Reminders. At paki-subscribe na rin po ang channel na ito, paki-like, subscribe, and paki-share na rin po. Sa Diyos po ang papuri. Marami pong salamat.